Hello and good day. So sa video na to is pag-aaralan natin about sa radiation heat transfer. So kasi how does radiation occurs and ano nga ba yung tinatawag natin na radiation? So any object for example, kahit anong object as long as its temperature exceeds absolute zero, it constantly emits uh, wavelengths. Ayan. So i-emit yan ng electromagnetic waves in all directions. Yan. It emits electromagnetic waves sa kahit sa ang radiation or sa kahit sa ang direction basta merong temperature yung isang object natin. Now, pag sinabi nating thermal radiation, it is an electromagnetic radiation emitted by a body due to its temperature. So when we say thermal radiation, it is an electromagnetic radiation emitted by a body due to its temperature. So ano meaning nito? Meaning, lahat ng body, once na magkaroon siya ng temperature above absolute zero, so di ba ang absolute zero natin is 0 Kelvin. So automatically, mag-i-emit yan ng radiation yung body na yon. Kasi once nakadepende tayo sa temperature. Now, we have here the spectrum of electromagnetic radiation. Kung titingnan kasi natin itong mga electromagnetic waves na to, itong mga electromagnetic waves na to na maliliit. So, di ba, parang wave yan, parang ganito. So, yung mga wave na yan, that is, meron siyang haba or tinatawag natin siya as the wavelength. So, may wavelength ang mga waves na yan. Kung gaano kahaba yung distance nila. And denoted siya by symbol lambda. Now, kung papansinin natin ang spectrum ng electromagnetic radiation, ang thermal radiation natin, nagpo-fall siya from 0.4 microns to 100 microns. Okay? From 0.4 microns to, ito, so, ay, hindi pala, from 0.1 microns to 100 microns. Dito lang pumapasok yung visible radiation natin or yung thermal radiation. Now, dito kasi sa spectrum natin of electromagnetic radiation, habang tumataas dito, yung wavelength natin is lumalaki. Ayan. So, yung wavelength natin dito is sumahaba. Kasi di ba, habang lumiliit dito is lumiliit yung wavelength natin dito. Paliit siya ng paliit yung size ng wavelength natin. Now, the visible radiation, tinatawag natin siya na visible kasi nakikita siya by naked eye. Yung rainbow, ayan, yung visible radiation is naandito. Naandito yung visible radiation. Ranges from 0.4 to 0.7 microns or micrometer. So yan yung ating, yung nasa spectrum natin. So visible yan sa mata natin, itong nandito sa part na to. Itong nandito sa kulay orange, dyan pumapasok yung sa thermal radiation natin. Now, power emitted by an object, it is denoted by symbol capital E, stands for the emissive power. Okay, yung capital E for emissive power of an object. And by using yung tinatawag natin na Stefan Boltzmann's law from Stefan Boltzmann's law, ang ini-state doon is the Stefan Boltzmann's constant times the temperature at the surface raised to 4. So, itong emissive power na to, wherein yung E dyan, tinatawag natin siya as the emissive power
the emissive power or the total emitted radiation ng isang body. Itong symbol na to, that is the Stefan Boltzmann's constant with a value of 5.67 times 10 raised to negative 8 watts per meter to the fourth degree Kelvin. So, yun yung unit nito, watts per meter to the fourth degree Kelvin. And then yung TS, syempre, temperature yan on the surface. Now, this formula, itong formula na to, itong formula na to, this is only applicable for a black body surface. Ano meaning natin ng black body surface? So, pag sinabi nating black body, may dalawang characteristic ang isang black body. First, it emits all the possible incident radiation, okay? It emits the maximum possible radiation maximum possible radiation. And pangalawa, it also absorbs all incident radiation. Now, this body is tinatawag na, this is a theoretical body or hindi talaga siya nag-exist. Theoretical siya, ginagamit lang siya to para mapa-simplify yung analyzation natin ng isang body. Now, how does radiation is distributed? So, paano nga ba na, example, meron tayong object with a certain temperature. Paano ba nadidistribute yung all incident radiation dito? Ayan. So, how does radiation is distributed? So, EB lambda or the emissive power of a black body at a certain wavelength, it is given by the formula C1 all over lambda raised to 5 times the quantity ng E raised to C2 over lambda times temperature minus 1. So, given yan by this formula. So, this formula, ito yung ginagamit ng mga scientists, also known as the Planck's law. Yan. Also known as the Planck's law. Ito yung ginagamit ng mga scientists para i-estimate nila yung paano na-distribute yung radiation. In which, yung EB lambda natin dyan, EB lambda, that is the black body spectral emissive power. Okay, tinatawag natin to as the black body spectral emissive power. When we say spectral, this depends on wavelength. Nakadepende to sa wavelength yung emissive power ng isang black body. Now, how do we plot itong emissive power na to? So, paano nga ba to kinuha? Now, in between plot between EB lambda and D lambda, yan.
Yan. At a certain temperature, for example, yung certain temperature, parang ganito yung magiging emissive power niya. Nandito yung lambda, nandito yung EB lambda natin or the emissive power. Now, habang tumataas yung temperature ng isang object, 'di ba nandito sa spectrum natin. Nandito sa part na to yung visible radiation. Dito lang sa part na to yung visible radiation. Now, habang tumataas, yung nasa maximum na EB lambda natin, halimbawa, ito yung nasa T1, at temperature 1, ito, say example, this is 100 degree Kelvin. Yan. 200 degree Kelvin, tataas din yung emissive power natin. T2. And habang tumataas siya, habang tumataas yung temperature, papalapit siya doon sa visible radiation natin. So example, nandito yung visible radiation natin. Itong maximum point dito, ayan, yung maximum point dyan, ng tatlong temperatures na yan, habang lumalapit yan, or habang tumataas yung temperature, lumalapit siya sa visible radiation natin. Kaya kung papansin nyo, yung isang object or yung isang substance, habang tumataas yung temperature, anong nangyayari? Nag-glow siya, nagiging glow or nagiging orange yung color niya. Kaya kasi lumalapit siya doon sa visible radiation natin. Kaya nga mas mainit ang isang object, mas mainit yung isang substance. Example yung bakal, mas mainit yung isang bakal pag ininit natin, nag-glow siya para siyang nagiging orange yung kanyang kulay. So doon yung nangyayari ng sa radiation natin. Habang umiinit ang isang object, pumapasok siya dito sa yung wavelength niya is pumapasok doon sa visible radiation. Kaya kung papansinin natin yung isang object, nagkakaroon ng kulay. Now, the total emissive power ng isang black body, example, ito yung isang black body natin. Now, para ma-compute natin yung total emissive power, let's assume na yung isa dyan is, i-assume natin siya as the black body. Lambda, EB lambda. Yan, so example pa ganyan. Yan. Ito, for a black body surface to. This is for black body surface, assuming na ina-absorb niya lahat ng incident radiation. Kaya nga, titingnan natin yung isang black body is lahat siya black kasi ina-absorb lang niya lahat ng lahat ng light or lahat ng radiation na pumapasok sa kanya. And also, pwede niya ring i-emit lahat ng radiation na yon. Now, syempre, para makuha natin yung total emissive power, di ba, integrate natin yung nandito sa loob ng area nito. Okay? Yung nasa loob ng area ng black body surface natin na yan. And para makuha natin yan, syempre, kukuha tayo ng differential strip, maliit, from 0 to infinity ng integral ng 0 to infinity ng EB lambda times differential of lambda. So, di ba ito yung differential area natin? Kasi yung nandito sa taas is EB lambda, yung nandiyan sa pinakataas. Times itong differential ng lambda, yan yung differential area natin. So, integrate natin, makukuha natin yung emissive power is equal to sigma T to the fourth. So, ito yung formula natin for the total emissive power ng isang black body surface natin. Now, ito, binigay ko na rin, yung sigma is, tinatawag natin siya na Stefan Boltzmann's constant. But not all body, since sinabi natin na itong body na to is theoretical, ang real body kasi, ang emissive power ng isang real body is different. So, for real body, ayan, di ba, yung body surface natin is ganyan yung graph ng emissive power niya.
Ang real body is hindi ganyan. Parang hindi siya constant. Ganyan. Yan. In which mas maliit siya as compare sa emissive power ng isang black body. So itong straight is this is for the black body surface as ito is for the real body surface. Yan. Anong gagawin natin? So sa real body, so same, since medyo mahirap yung analyzation, kasi ito, okay lang kasi yung graph natin, yung graph ng curve is straight. Ito may mga liko-liko na yung graph natin dun sa real body. So yung gagawin natin is kukuha tayo ng fraction of radiation. Kukuha tayo ng fraction ng radiation nito since, di ba, hindi siya 100%. So, yung mangyayari dyan, yung total emissive power of a real body is equal to, meron tayong multiplier na emissivity times sigma times temperature sa surface raised to 4. So, magmo-multiply tayo ng emissivity, yung E dyan is the emissivity or the property ng isang real body in which ito lang kaya niyang radiate, ito lang yung kaya niyang labasin or kaya niyang i-absorb na radiation. Now, this emissivity, nakadepende siya sa coating sa surface and dun sa finishing ng surface. Kaya nga, kung papansinin niyo, ang ginagamit na suit ng mga astronaut is kulay gray. Kasi yung reflectivity nun is mataas, yung mga tumatamang radiation sa dun sa suit niya is nagre-reflect lang siya. Smooth yun yung surface nun and also mataas yung kanyang reflectivity. So yan yung uh, emissivity epsilon. So yan yung gagamitin natin na symbol. This is for real body surfaces. Okay. So ano nga ba yung properties ng real body na yan? Kasi sinasabi na ang surface ng isang body, it emits radiation ng isang black body, it emits radiation constantly. Sa example, meron tayong body dito. Yung ini-emit niyang radiation is all throughout, constant, pare-parehas. Kumbaga, mag-emit siya dito, ganyan, ganyan, punta dyan, punta doon. Constant yung pag-emit niya ng radiation. Diyan. This is for a black body. Pero ang totoo, once na yung body, depende sa surface is iba-iba yung length ng radiation niya. Halimbawa, mas mahaba dito, tapos dito maikli lang. Tapos pa ganyan. Iba-iba yung haba ng ini-emit niya na radiation. Depende sa surface. It depends on the angle theta. Ayan, nakadepende sa angle theta and phi yung ini-emit na radiation natin. Yan, nakadepende dun sa ini-emit niya. Now, let's consider an irradiation yan. Sa example, meron tayong medium dito. Semi-transparent, hindi siya totally transparent surface. Yan. Example, meron tayong surface dito. May tumama na irradiation dun sa ibabaw. May tumama na irradiation G. Example, yung isang surface, tinamaan ng irradiation. Yan, tinamaan ng irradiation yung isang surface. Ano sa tingin nyo yung mangyayari?
syempre, some part of the irradiation will be reflected. Ayan, i-reflect niya yung irradiation. Some part will be absorbed. I-absorb ng surface na to yung ibang radiation. Ayan, yun yung iba is papatagusin niya lang yan. So, ano nga ba yung mga properties ng radiation na to? So, ano meaning niya? So, kung papansinin nyo, dito sa surface na to, ang kino-consider sa black body is, di ba, lahat ng tumamang radiation sa isang body, sa example, we have a body, lahat ng tumamang radiation, matik i-absorb lang niya lahat. Yun yung sa black body natin. Pero ang nangyayari sa isang medium, for example, sa isang medium, pag tumama yung isang radiation dyan, irradiation G, only some are absorbed or a fraction ng irradiation G ang i-absorb. The rest, either i-reflect niya or papatagusin lang niya yung radiation. So, ano pagkakaiba ng tatlong properties na yan? Ano meaning ng mga symbol na yan? So, when we say G, yan yung irradiation or yung tumatamang radiation sa isang surface. Itong alpha or itong rho times yung G or a certain part ng G, tinatawag natin siya as the reflected radiation. In which yung rho natin dyan is the reflectivity ng material. So ito is property to ng material and nahanap naman to sa mga reference book. Now, itong alpha G, this is the absorbed radiation. Okay? Yan yung certain part ng irradiation na inabsorb nung surface natin. Inabsorb nung material. And yung alpha is the absorptivity property rin siya ng isang material natin. Kung ilang fraction lang yung kayang i-absorb ng material. And itong tau times G, tinatawag natin siya as the transmitted radiation. And itong symbol na tau, transmissivity naman siya na tinatawag. Transmissivity. Transmittivity. Transmittivity. Or the property ng isang material na kaya niyang patagusin lang yung incident radiation. Now, by energy balance, energy balance tayo dito sa part na to. Dito. Kung papansinin nyo, lahat ng ipinasok natin na radiation is equivalent sa lahat ng ilalabas natin. Energy in is equals to energy out. Okay? So, papansinin natin. Ano yung pumasok lang dyan? Walang ibang pumasok dyan, kundi yung irradiation D natin. Ano yung mga lumabas dito sa part na to? Dito sa point na to? Siyempre, yung reflected radiation plus, ito pa, absorbed radiation plus yung transmit natin na radiation. So, magkakancel lahat yung G. Nung may iwan na lang dito, 1 is equals to reflectivity plus the absorptivity plus the transmittivity. Yan. So, ibig sabihin, pag inad pala natin itong tatlong properties na to, they will all equal to 1. So, kaya ang range nito, ang range ng tatlong yan, nitong rho, alpha, and tau, lahat sila ranges from 0
until 1. Okay? Or less than 1. Itong tatlong to, this ranges from, they are greater than 0 but less than 1. Itong tatlong to. Meaning, pag inad natin yung tatlong yan, they will equal to 1. But meron tayong tinatawag na opaque surface. For opaque surface, pag sinabi nating opaque surface, siya yung surface na hindi niya pinapayagan na tumagos sa kanya yung incident radiation. Kumbaga, kung ito yung surface natin, pag tumama yung irradiation dito, dalawa lang ang pupuntahan. Either i-reflect siya or i-absorb yung incident radiation natin. So therefore, since wala tayong transmissivity or hindi niya pinapatagos, mababago yung equation natin in which yung rho G plus alpha G is equal to G na lang. Or simply yung rho plus alpha is equal to 1 since magsisiro yung transmittivity natin. So itong formula to, this is for opaque surface or surface na in which yung surface natin is walang pinapatagos na incident radiation. Okay? Now, pag-usapan naman natin ang different properties of radiation. Ito lang yan, 4 lang yan. So, isasama ko lang itong tatlo, the reflectivity, absorptivity, and transmissivity, pero isasama natin yung emissivity. Unahin natin yung tinatawag natin na emissivity. Okay, ano ba yung tinatawag natin na emissivity? This is the ratio, kanina may na-discuss na ako na emissivity. The ratio between the real surface to the black body. So this is a property of a material, property 2 na pwede nating makuha sa mga reference books. Pwede nating makuha sa mga reference books. And ito yung ginagamit natin, ay kino-consider natin sa pagdi-design, for example, sa mga solar panel. Ayan. Isa to sa i-consider natin. Ang real body, sabi ko kanina, is ganyan yung kanyang graph. But, ito is for black body. Pero ang real body is maganyan yung graph niya. Okay, this is for a black body. Ito is for a real surface. Yung real na surface natin. At the same temperature yung dalawang yan, at the same temperature, pero kung papansinin nyo, yung emissivity is equal to the ratio from 0 to infinity ng emissive power differential of lambda all over dito sa ating dun sa black body. So, di ba ang formula natin for black body, EB lambda times differential of lambda. Now, kung papansinin nyo, itong formula na to na nandito sa baba, di ba ito yung sigma t raised to 4. So, yan yung sigma t raised to 4. So, i-cross multiply natin sa kabila, itong nandito sa taas, ito na yung emissive power natin for real surface. Okay? So, yan na yung magiging emissive power for a real surface. Ito na yan, yung nandito sa taas. That is equal to the emissivity epsilon times sigma t raised to 4. This is for a
black body surface. So, tandaan mo itong emissivity epsilon sigma T raised to 4, this formula, itong formula na to, dapat yung temperature mo dyan should always be in absolute temperature. Kailangan naka-absolute lagi yung temperature natin dyan. Okay? So, this is for non-black body surface, in which yung surface na yon, pag nag-emit siya ng radiation, wala nang ibang tatamaan. So, lahat lang siya emitted. Ito yung formula ang gagamitin natin for non-black body surface.